Kaya ni Jesus. Presensya mo, Lord, ako. Maghari sa kalagitnaan namin ang presensya mo, Lord, ako. Pinibigyan namin ng kalayaan, karapatan. Ayusin, Lord, ang pagdidig mo sa oras na ito. Ituloy ko po yung aming kapatid Panginoon na siya po ay magkaroon ng kapayapaan, kagalakan sa iyo. Christ Jesus' name. Amen? Amen. So, unang linggo ng Marso. March. So, meron tayo. First day. At saka first day, yeah, correct. Unang first day at saka first Sunday ng month of March. So, araw ng salo-salo. Sa, ano ba yan? Bandang na hapunan or tanghalian? Diba? Hayaan natin turuan at tulungan tayo ng Panginoon. May handa tayo bago tayo mag-communion. So ito po yung mga na ano natin yung anniversary natin, nakaraan, no? Before yung anniversary. Basta nag-start tayo ng this year, 2026, nagpapatuloy tayo, nagpapatulong sa Panginoon na turuan tayo, bigyan halaga, value ang bawat araw na inilaan o binigay niya sa atin. So, lagi natin napag-usapan kung paano nagtagumpay ang mga tunay manampalataya sa kanilang pananampalataya. So, mula sa Old Testament at New Testament. So, sila ay ng kasasayan na hindi makalimutan kailanman. Okay? So, ano man ang isulat, tandaan po natin na sinasabi sa aklat ng pahayag, isinulat ni Apostol Pablo, sabi niya, ako si Apostol Juan, ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. So, sinumang magdaragdag sa nilalaman ang aklat na ito, ano daw, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. So, importante at na dapat nating bigyan ng pansin ito. Sabi nga sa verse 19, ganon din, hindi lang nadaragdagan, kundi ang sino man mag-alis din ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesya nito ay alisin ng Diyos ng karapatan makibahagi sa bunga ng bulong kahoy na bibigay at banal ng lusot na binabanggit dito. So, inaasahan natin muli ito na inaasahan natin ang Panginoon magbibigay sa atin ng linaw ng unawa sapagkat maliban siya ang magbigay sa atin ng spiritual na unawa, hindi natin maunawaan ito. So, alam niyo po ba itong ganitong klaseng babala na binigay sa atin ng Panginoon? Kung titingnan nyo lang ng maayos, ito po ay hindi po tayo binabalaan ng Diyos para matakot po tayo. Kundi yung nais niya iparating sa atin, kasi tayo ay mga pinili niya, mga anak na niya, kundi sa atin, para po tayo ay manatili tayo sa katotohanan at magkaroon tayo ng tagumpay, katulad ng mga nagtagumpay na mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Yun lang yung nais ng Panginoon. Kaya sabi kong, susundin lang natin ang sinasabi niya, ang sinulat na niya, hindi tayo mapapahamak. Aminado po ba tayo doon? Amen. So, kaya katulad ng nakaraan, sabi ko nga, sa araw na ito, ituloy na natin sa araw na ito, himayin ang pangalawang Korinto. Nang sa ganyan, ihanda tayo ng Panginoon sa communion ngayong araw. So, yung parang taging nag-start. Bakit? May ground ka daw. Hindi, gusto ko ito eh. Gusto ko ito. So, himayin natin, no, yung buhay ng mga tunay na manampalataya. Natagpuan ng tagumpay sa sanlibutan dahil sa habag at katapatan ng Diyos. So, ang nagsulat ng pangalawang Korinto, by the guidance of the Holy Spirit, syempre ay si Apostol Pablo. So siya po ay tulad din natin. Si Apostol Pablo po ay kapanahunan, masabi natin, although na wala na siya, matagal na panahon na. Pero siya din po ay may turing natin sa panahon na lumagbay siya, hindi siya sa panahon, hindi siya bahagi doon sa yung ipinapako si Jesus.
Ha? Natapos na yung after na. So, tayo din ay after, di ba? So, siya po ay nagsulat ng pangalawang Korinto kung saan ay masabi natin, nagbago ang sitwasyon ng lahat sa kanyang buhay nung na-encounter na niya ang Panginoon. Na siya po ay dati pinapatay niya, tinutuligsan niya, kinukulong niya, inuusik niya kapag nalaman niya ang isang Kristiyano. Ang inuusik niya mga Kristiyano sa panahon na yan, mga katulad natin, kapag naniniwala tayo na si Jesus ang Kristo, na siya na nga yung Panginoon, ay yun talaga ang kasi nakareceive kasi siya ng fake news Kaya yung fake news doon pa yan. Mas hindi tamang balita ang narinig niya mula sa mga Pariseo at Skribo. At yan po ang nawadaan niya. So all those times, akala niya, yung pag-uusik niya sa mga Kristiyano ay ginagawa niya yun para sa Panginoon. So ganon po yung nangyari. But after dito sa binahagi niya sa atin ang sekreto ng tagumpay ng tunay ng mananampalataya. Binigyan niya sa atin ang sekreto. At ito yung sekreto, sabi niya, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Amen? So in other words, sinasabi niya sa atin, kung gusto niyo kayo din ay maranasan niyo ang tagumpay na naranasan ko, tularan ninyo lang ako. Kasi ako ginaya ko lang sumunod lang ako sa Panginoong Jesus. Sabi niya ganun, sa kanyang kabahayag. So, tingnan po natin yung mga teksto sa pangalawang Korinto. Ito yung mga patotoo nila, paano sila nagtagumpay. Alam niyo po ba, hindi sila humina, sabi sa pangalawang Korinto, chapter 4, verse 1. Bakit? Dahil sa habag ng Diyos. Yun po yung sekreto nila. Sumunod lang sila, dinaya lang nila si Jesus, lumakad. Lahat yung sa Old Testament, hanggang sa New Testament, lumakad lang sila sa habag or sa favor ng Diyos. So, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglingkod na ito, kaya hindi humina ang aming loob. O sabihin mo sa katabi mo, pag ikaw ay humihina na sa iyong pananampalataya, alalahanin mo, yung mga nauna na sa atin, nag-iwan na sila ng tagumpay, hindi sila humina dahil daw sa habag ng Diyos. Kaya huwag kang panghina ng loob, kasi ang Diyos na kasama natin ay mahabagin. Amen? At ano pa, pwede natin makikita para ma-appreciate natin ang malalim ng Panginoon nang sa ganon, masaya tayo sa banal hapunan. Okay. Bukod dito, sa pangalawang Korinto chapter 4 verse 2, hinihimay-himay natin verse to verse, no? O dahil din sa habag ng Diyos, natalikuran nila ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain. Amen? Ibig sabihin, pinapatunayan dito na meron silang mga lihim at kahiyang gawain. Subalit dahil din sa biyaya lamang ng Diyos, sila'y nanatili sa relasyon sa Diyos. Amen? Alam ko po, hindi naman yan sabihin mo sa katabi mo. Hindi ko natanongin yung kahinaan mo, pero sigurado meron kang kahinaan. Alam niyo, ang gusto lang naman talaga ng Panginoon, lumakad tayo doon sa finish work niya, kasi nagtagumpay na siya. At ang magtatagumpay tayo dahil sa kanyang tagumpay. Imagine niyo, sa katulad ni Apostol Pablo. So, hindi ibig sabihin ito, i-encourage tayo ni Lord na, huwag na kayo mag-alala, ligtas na tayo, nasa biyaya na yung Diyos. Hindi natin inaabuso. Pero sinasabi lang talaga dito, ang dahilan, kung bakit meron tayong kahinaan sa ating sarili na hindi inaalis ng Panginoon. At karanasan nito ni Apostol Pablo, kaya natutuwa ako kapag nagbabasa ng Bible, tinitignan ko paano sila nagtagumpay sa kabila ng pag-uusig. Sa kabila, meron pa silang kahinaan. Alam niyo po ba, sabi niya, para hindi daw siya magyabang sa dami ng kamanghang mga
bagay na nasaksihan ko, sabi niya, ibig sabihin, mightily kasi sila ginamit. Imagine nyo, yung hawak lang nila panyo, yung anino lang nila, gumagaling, kahit anong gagawin nila, talagang nasaksihan nila sa kanilang buhay, ang manghang-manghang bagay nangyari sa kanilang buhay, na kaya nilang hawakan yung ahas, hindi, kahit na inano sila ng ahas, hindi sila namamatay. Talagang yung bagay na sasabihin natin, signs and wonders, na nasaksihan nila sa kanilang buhay, ay talagang nangyari. Pero maaris lang maging palalo, di ba? Maaring tataas yung bravo nila, sabi na, kasi yung galing mo, si Apostol Pablo, ang galing mo, kapag ganun to, yung sarili niya na itaas. Kaya sabi niya, para daw hindi siya maging mayabang sa dami ng kamangha-manghang bagay, nasaksihan ko, sabi niya, nasaksihan niya, kaya siya daw ay binigyan ng pahirap sa kanyang katawan na nagsilbing sugo ni Satanas para ano daw? Upang pahirapan ako at ng ano daw? Gayon hindi ako maging palalo. Kuha natin yan. Yan lang yung dahilan para hindi tayo maging palalo. So, ibig sabihin, hindi yun para mapatuloy tayo sa pagkakasala. Hindi ang dahilan yun para hindi tayo maging palalo lang. Ibig sabihin, matuto tayong mabuhay. Lord, kailangan kita. Hindi ko malampasan ang bagay na ito kung hindi mo ako. Amen? Hindi ko mapasok yung langit, Lord, kung hindi sa biyaya mo. Wala ako, saludo ako, Lord. Kasi nakikita ko sa sarili ko, nagkakamali, nagkakasala pa rin ako. Amen? Tungayin po ba tayo? Amen. Kaya itinadalangin niya ito. Ilang beses daw sa ininadalangin niya? 3 beses. So, ibig sabihin, 3 beses kung dinadalangin sa Panginoon na ano lang hiningin niya? Alisin ito. Inalis ba? Imagine yun, di inalis, di ba? Kaya, alam niyo, kung magpaturo lang talaga tayo sa banal na spirito, sa anointing, maganda talaga magturo ang Panginoon. Hindi, sa halin, hindi ito inalis. Ano sinabi sa kanya? Anong sagot sa kanya? Yung nanalangin siya. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandang loob ko, o ay ang biyaya, ay sapat na para sa iyo. Hallelujah. Amen. Sapagkat lubusang nanghayak ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Tama po ba? Naranasan po natin yun. Yung nangihina tayo, pero saglit lang, lumalakas tayo. Amen. Yung biyaya ni Lord puspos talaga sa ating buhay. No? So, hindi tayo bumibigay, hindi tayo tumatalikod. Kasi talagang naranasan natin ang magkamali. Pero ang pinaka-importante doon, mga kapatid, hindi tayo nag-give up. Kasi kapag nag-give up tayo, doon yun na yung pagkatalo natin. For as long, hindi tayo nag-give up, lalo na alam natin, kasama natin si Lord, at sapat na ang biyaya niya sa atin, dadaan tayo ng kahinaan, pag-uusig, lalakas at lalakas din tayo. Okay? Kaya ang ginagawa niya, buong galak niya ipinagmamalaki ang kanyang kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So, ibig sabihin, sinasabi niya, ipinagmamalaki niya ang kanyang kahinaan. Ibig sabihin, sabi niya, inaamin niya talaga, mahina talaga ako. Mahina talaga ako, kaya kailangan ko talaga manatili sa kapangyarihan ni Kristo. Amen! So, makikita natin sa pangalawang Korinto tayo ulit sa verse 2. Sa verse 2 pa tayo Doon lang sa isang verse na yan, ang dami nating mahimay-himay. Yung pangatlo na makikita natin dyan, yung hindi kami nagloloko ng mga tao. Hindi sila nagloloko ng mga tao. Ibig sabihin, hindi sila gumagamit ang sariling matamis na salita o strategy para maakay nila ang tao sumama sa kanila. So, hindi sila nagloloko. Kumbaga, hindi sila gumagamit ng matamis na salita na binobola para maniwala ang tao kay Jesus para sasali sa kanila, sasama sa kanila. Hindi ganun ang strategy or method na ginagamit nila. Kaya masasabi talaga natin, hindi sila nanloloko. Kung hindi nanatili sila
sa katotohanan. This same verse, makikita natin, hindi rin naman nila pinipilit ang salita ng Diyos. So hindi nila pinipilit ang salita ng Diyos na ipaliwanag dahil alam din nila ang Diyos lang ang magbigay ng unawa. So kapag nakita nila, sinishare nila yung gospel, at alam nila na hindi ito naintindihan, hindi nila pinipilit. Dahil meron silang background, alam din nila, sila din naman hindi nila naunawaan. Kaya nga, pinapersecute niya Apostol Pablo yung mga Christian sa time na yon. Akala niya tamang ginagawa niya. Yung mga disipulo ni Jesus. Kaya nga iniwan nila si Jesus nung siya ay ipinapako na, pinaparusahan na. Kasi hindi nila naunawaan ang sitwasyon na yon sa panahon na yun kasi wala pa yung Holy Spirit sa kanila. At nakaroon silang unawa nung binuksan ni Jesus ang kanilang pag-iisip upang maunawa nila ang mga kasulatan. So, ang pinupunto po sa atin ng Panginoon, halimbawa na pinakita nila sa atin sa kanilang pananampalataya, hindi sila nagigibag. Kahit yung tao, hindi tinanggap ang sineshare nila, ay hindi sila nag-give-up ang patuloy. Kaya nga sinasabi, kapag kayo ay nag-evangelize, tapos yung pumasok kayo sa tahanan, tinanggap kayo, ang sasabihin nyo, pagkakatog kayo, kapayapaan. Sa sinasabi nyo, kapayapaan ang dala nyo. At kapag kayo naman ay tinanggihan, sabi niya, pagpagin ang paa, at huwag iwanan ang kapayapaan. So hindi ibig sabihin, sinumpa natin yung pamilya ng bahay na yun, o yung tao na yun. Ang tinutukoy niya, huwag iwanan ang kapayapaan. Kung kayo ay tinanggihan, huwag kayong magalit, huwag kayong magtampo, huwag kayong mag-iba. Kasi hindi kayo ang tinanggihan. Ako ang tinanggihan. Nakuha po ba natin yun? So yung tinutukoy niya sa atin dito, para po tayo ay magpatuloy sa paghahayo. Yun po yung point niya na ang tinutukoy niya sa atin. Amen. Hallelujah. So, ang kanilang ginagawa lamang ay ayagan nila ipinapangaral ang katotohanan. Kasi si Jesus mismo ang nagsabi nito, actually, na kahit yung mga bata, huwag niyo sila i-small. Kasi sila din ay pinayagan ng Panginoon nung lumapit yung mga at sila pinapaalis. Huwag ang kaharian ay para sa kanila. Sapagkat hindi nakasalalay sa atin makaroon ng unawa ang tao. Kahit anong edad niya. Marami tayong nakikita na ngayon sa media na bata pa lang sila ay nakapag-share na sila ng gospel. Amen? Kasi nakasalalay tayo. Ang gospel ay kapangyarihan ng Diyos. Nagbibigay kaligtasan sa mga naniniwala. Si Lord na ang bahala magbukas ng unawa. Kahit yung Samaritanang babae, walang kalam-alam. Kung inyong natandaan. Diba? Ang importante lang sa atin dito, yung makita natin, hayagan nilang ipinapangaral ang katotohanan. Walang dagdag, walang bawas, pawang katotohanan lamang ang naihayag nila. Kasi kahit yung babae, Samaritanang babae, hindi naman siya nag-aral ng theology. Yung aral din mismo, na siya ay, iniwan na niya kaagad yung dala niyang, anong dalawa niya? Dala niya yung, anong tawag doon? Banga. Yun. Na-evangelize siya kaagad. Namit lang talaga niya ang tunay na Jesus, na siyang tunay na Kristo. At yung bayan ng Samaria ay naligtas sila. Amen? So, ang masasabi po natin, sila po buo ang kanilang tiwala sa gospel lamang, mapapalaya ang mga pakinig. Kaya matapang nila sinasabi, kaya maaari kami suriin ginuman sa harapan ng Diyos. Dahil malakas ang loob nila, dahil alam nila, hindi nila ikinahiya, kundi itinaglaban nilang salita ng Diyos at pinatunayan at binindigan nila na wala nang ibang solusyon para magtagumpay ang mga tao, kundi ang madala sa katotohanan. Kaya mahalaga sa kanila ang sumunod talaga kung ano ang sinasabi sa Biblia. Kaya dahil wala silang dagdag bawas, sila po ay payag na suriin sila sa harapan ng Diyos.
Kaya sinabi dyan, hindi sila natakot na suriin sila. So sa verse 3 tayo ng pangalawang Korinto. Verse 3. Bukod dito, sila din po ay alam nila na wala sa mensahe na hinahayag nilang problema, kung hindi sa espiritual na pagkakulang. So, ibig sabihin, kung may talubong man sa tao na share nila at hindi ito nila nakukuha ang tamang mensahe, ay dahil alam nila ang problema ay espiritual na pagkakulang. Ulit, kasi karanasan nila eh. Naranasan nila yung na minsan sila ay hindi rin nila naunawaan dahil natutunan talaga nila mabuhay lang sa salita ng Diyos. Na-imagine ko mga kapatid, kung lahat tayo nandito, matutunan po natin ang lumakbay doon sa tinapos na ng ating Panginoong Jesucristo. Wala kahit isa sa atin dito na hindi magtagumpay. Sigurado tayo magtagumpay. Dahil si Jesus mismo ang nagsabi, magtagumpay ako, kaya magtatagumpay din kayo. At sa verse 4, alam din nila kung sino ang kalaban at dahilan sa likod ng hindi sumasampalataya, sapagat ng kanilang isip binulag ng Diyos ng sanglibutan. So sabi nga, hindi sila sumasampalataya sapagat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang hindi nila pagtanggap ng ebanghelyo ay hindi talaga kasalanan sa nangyari. Kasi kung siya naman ay nagpapahayag ng katotohanan, kundi dahil sa spiritual na pagkabulan. Alam niyo po ba, wala namang pag-ialam si Satan na kayo pagsigaw-sigaw ka pa dyan, Jesus! Jesus is Lord! Wala na siyang pag-ialam. Basta huwag mo lang ipakilala ang Jesus is Lord na ito, siya yung tunay na Kristo. Kasi mawawala siya ng bisa. Kaya ayaw niya ipahayag natin si Kristo. Itataas natin si Kristo. Kasi the deeper we believe in Jesus, that He is the Christ, the higher Jesus will reign in our life as Lord ng buhay natin. So, ang bilis naman ng oras. Pwede nyo pa ba itulak yan? So, kadalasan, ngayon, ang ginagawa ng Diablo, tignan natin, no? Yung mga na ano ko dito, pinag-aralan. Binubulag niya ang isip ng tao na parang pinaparamdam sa atin, hindi puro gospel na lang ang dapat pagbulayan. Parang boring siya. Di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon, gusto na ng tao pakinggan ang gusto na lang nila. Na-mark talaga yan at sinabi talaga yan sa Bible. Yan po ang gawain ng Diablo. Anong purpose niya? Para ilihis tayo sa iba't ibang paraan. Paano lumago sa pananampalataya o relasyon natin sa Diyos. Tapos mapapansin po natin sa church, mas mahabang oras ang activities na bibigyan. Sa ibang, itong church na ito, boring ito eh. Nakapokus talaga sa gospel. Palagpakan na natin. Amen? Para sa akin, walang boring sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi kapag, ang resulta kasi nun, binibigyan natin ng mahabang oras ang pansin ng activities. Sa huli, ang nangyari, ginagawa natin ng entertainment na lang. So, kasi mas mahalaga sa atin ang maging masaya, ang bawat isa, nakalimutan natin ang selebrasyon na katulad ng pagsisimba every Sunday ay dapat para sa Diyos. Minsan natatakot tayo, baka hindi na sila sasama sa atin. Maboboring sila, mabawasan tayo at hindi tayo dadami. So sa bandang huli, ganito gusto lang nila, samahan tayo sa church kasi masaya activities, lalo na pag may pagkain. Dito pa naman, pag mag-start na tayo ng prayer meeting, prayer eating muna. Tapos pag may regalo, amen, and purely, hindi dahil sa gospel. Kaya mapapansin niyo, nagbibigay din tayo ng regalo, pero hindi yung katulad talaga na ginagawa na strategy noon. Kaya maraming pumupunta kasi nagbibigay tayo ng regalo.
Pero mapapansin nyo, yung mga pinupuntahan natin, o katulad ng pinupuntahan natin sila, Sister Lina, halos wala naman tayo binibigay regalo sa kanila, di ba? Yung materials. Pero nagbigay tayo napakahalagang regalo sa kanila. Ang gospel, ang tunay na ebanghelyo na nagligtas sa kanilang pamilya, sa kanilang kapitbahay. Amen? Yan si Judy, umiyak na naman, no? Something umiyak yan. Hallelujah. Alam niyo yung time ni Jesus nung nagpakain siya? Yung 5,000, actually 6,000. Tapos hinahanap nila si Jesus. Alam niyo kung ano sinabi ni Jesus sa John 6:26. Ang totoo, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga nakita niyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at ng busog. No, hindi nila hinahanap si Jesus kasi na-realize nila, ito na yung matagal nating hinihintay na Kristo. Pero hinahanap nila si Jesus dahil doon sa himala ng pagkain at sila ay nakakain. Kaya mag-ingat po tayo lagi dahil ang Diablo, si Satanas ay nagbabantay at gagawin niya lahat ang paglilihis ng sa ganon. Hindi tayo mag-focus sa gospel, kundi hindi tayo mag-focus sa magandang balita tungkol sa finished work ni Jesus. Kasi alam niya, oras na mabuksan ang ating spiritual na unawa. Ito po yung regalo na tatanggapin natin sa ating buhay. Alam niya, mawala ng bisa ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya, nakikita natin sa verse 5, ang kanilang mga patuloy sa biyaya ni Lord, nagagawa nila, nagampan nila ang tungkulin, paano sila dumami sa kanilang pagtitipon, paano sila nag-evangelize. Sabi nila dito, hindi namin pinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay lingkod ninyo, alang-alang kay Jesus. In other words, tinignan nila na si Kristo lamang ang hanapin at hangaan ng mga tao. Yung kumbaga, kapag pupunta ka sa isang lugar, hindi ka tagumpay kapag narinig nila na sinasabi nila sa iyo ay ang galing-galing mo talaga magturo. Sis, bra, ang kailangan marinig niyo na sinasabi, grabe naman yung sinashare yung gospel. Nagpatotoo sa akin si Judy nung nagmamanicure siya dito ng isang araw. Sinabi niya, yung asawa niya pala, ay okay lang, i-share ko na. Ang asawa niya pala, every na pumunta tayo doon, yung asawa pala niya na doon sa kwarto, nakikinig din pala siya sa pagpapahayag. At sinasabi daw, ang ganda-ganda naman ng mga salita binibitawan ang sinishare. Amen? Buti na lang. Nandun at mayroong isang kaluluwa ang nagbigay sa atin ng encouragement. Amen? Hindi sila nagandahan sa atin. Nagandahan sila, natuwa sila, nagalak sila sa ebanghelyo na ginadala natin sa kanila. Amen? So, gayahin lang natin sila. Kasi kinaya nila si Kristo. Ganon si Jesus yung time na yun. Sa verse 6, makita natin. Ito pang bagay na meron sa kanila. Sa biyaya ng Diyos, hindi nila kinakalimutan, ina-explain ko na lang kaagad hindi nila kinakalimutan na sila din minsan ay hindi naging maliwanag ang magandang balita sa kanila. Dahil lamang sa biyaya at habag ng Diyos, kaya nila na unawaan. Amen? So in other words, sila din man sa kanilang buhay, gusto lang din nila, yung na-experience nila, yun din lang din ang ma-experience natin. Which is para sa akin tama. Kasi hindi mo na pwede bawasan dagdagan ang naisgulan ng Diyos. So dapat yung na-experience nila, ganun din dapat yung experience na meron tayo ngayon. Hindi ba?
Di kayo kumikibo. Amen. Kaya hindi nila kinakalimutan. Sa verse 7, hindi nila kinakalimutan at tinataas nila dahil sa habag biyaya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos, alam nila ang nagbigay sa kanila ng unawa, ng lakas upang sila ay magpatuloy. So, wala silang ibang bagay na ipinagmamalaki maliban anuman ang bagay na tutunan nila, naging maliwanag man sa kanila dahil alam nila, isa lang ang guro nila. Sabi nga ni Apostol 1, pasok natin si Apostol 1, sa unang 1 chapter 2. Isinusulat ko ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na ikaw kayo. Ito yung tinutukoy niya. Kung meron lang tayong dapat magpaturo sa atin, magpaturo tayo sa ating Panginoon. No? Ayun ang purpose ng anointing. That's the purpose why yung sinasabi nga sa Titos, yung biyaya ng Diyos ay hindi lang tayo iniligtas para magkaroon tayo ng kaligtasan, salvation. Yung biyaya din ng Diyos ang magtuturo sa atin. Kaya sinabi niya sa verse 27, gayon pa man, sabi niya, ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu na natili sa inyo, hindi niyo kakailanganin turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Amen? Hayaan natin turuan tayo ni Lord. Ibuhos niya sa atin dito ang gospel. Hayaan natin tayo po ay mag-grow. Yun naman talagang sinabi sa Pedro, di ba? Lumago tayo sa biyaya ng Diyos at sa ating pagkakilala kay Kristo Jesus. Kasi doon tayo nagiging image, kawangis, at kalarawan ng Diyos. Kaya alam niya po ang aking dalangin na sa iglesia nito ay lahat po tayo ay buhusan talaga ng anointing ng Panginoon para manatili tayo dito sa katotohanan kung pasakop tayo sa banal na Espiritu at hayaan natin ay siya ang tuturo sa atin. Dahil dito sa biyaya na ito, tiyak ang ating tagumpay. At hindi po tayo mabibigo. Dahil ang Diyos ay hindi nabigo, kaya hindi din tayo mabigo. Inanda na niya lahat para sa atin. Bago pa tayo naisilang, naihanda na niya at napatunayan na hindi niya gagawin, magawa na niya. Pamusda po. Kaya ang pagipagbaka na meron tayo ngayon, bumabalik na tayo sa katotohanan. Ang pinaka-original plano ng Diyos, nalikha niya ang tao, kawangis, at kalarawan niya. At sa ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus, diyan nagumpisa ang panibagong buhay natin. Basta ang importante lang mga kapatid, isuko natin ang buhay natin sa Kanya at lumakad tayo sa finished work ni Jesus. Lahat yung sa Old Testament, New Testament, nagtagumpay sila, tayo din ay magtagumpay katulad nila dahil sa habag at dahil mahal tayo ng Diyos. So para naman sa umaga nito, mabigyan natin ng halagang kabutihan ng Diyos. So sa Holy Communion, natin, alalahin natin na tinataanan nila kung nag-aano sila ng tagumpay hanggang katapusan dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? So, dito tayo magsasummary po tayo dito. Yung summary po natin, kasi hanggang verse 18 ito. So, abutan po tayo ng alas 3 ng hapon kung hindi natin i-summarize. So, yung naiwan, pangalawang Korinto chapter 4, from verse 8 to verse 11, diyan ay binahagi nila ang hirap na pinagdaanan nila at ang kanilang tagumpay. Nagtagumpay sila, ibig sabihin sa kabila ng pagtinding, pag-uusig, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos, sila ay nagtagumpay. Amen? So makikita din natin, actually ang dami nilang pag-uusig pinagdaanan eh. Sabi naman dyan sa pangalawang Korinto chapter 4, pag may time kayo, basahin yung kabuuan niya na. From verse 12 to verse 15, sinamarize na lang natin yan.
na ibinahagi nila na tayo ay inspirasyon ng kanilang tagumpay. Wala man tayo doon, pero dahil bahagi tayo doon sa panahon kung saan ang panahon ni Apostol Pablo ay natapos na ng Panginoong Jesus ang pakipagbaka at natalo na si Satanas, nabawi na niya tayo, nabayaran na rin niya ang ating kasalanan. So ang kapalit ng kanilang hirap sa pamamagitan ni Kristo ay para saan daw? Para sa kaligtasan natin. Nakukuha po ba natin yun? Yun yung ibig niya sabihin. Imitate me, for I imitate Christ. Nung panahon si Jesus nandito, tinutupad niya ang tungkulin ni Kristo. Wala silang ibang layunin, kundi ang maligtas ang buong sanlibutan. So yun din yung tinutukoy niya sa atin. Dahil din iniisip nila tayo, inspirasyon tayo para sa kanilang tagumpay. So ang ginawa nila, dumaan din sila, tinanggap nila ang pag-uusig. Tinanggap nila ang lahat ng sakripisyo dahil may inspirasyon sila at tayo yung inspirasyon nila ang ating kaligtasan. Kaya sa pangalawang Korinto chapter 4, verse 16 to 18, ibinahagi nila ang kanilang encouragement ng bunga ng biyaya ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Alam niyo kung babasahin ko talaga yung may time kayo? Kaya habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi namin ang iyong buhay, sabi niya dito kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami malulubig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Ganun po yung patutuo na meron silang iniwan sa kanilang tagumpay. Kaya ulitin ko, kapag may time kayo, basahin nyo. Kasi ma-encourage kayo. Ano ang tunay na tagumpay kapag si Kristo ang ating tagumpay. Amen? Kaya dyan sa verse 16 to 18, nais ko ito basahin kasi napakahalaga. Sa verse 16, kaya sabi nila, hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina. Bahagi po tayo sa inspirasyon nila. Hindi sila humihina, nasiraan ng loob. Ang aming katawang lupa patuloy namang pinanalakas ang aming espiritu araw-araw. At bahagya at panandaliang kapigatian dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan, walang hanggan at walang katulad. Kaya ang pangingin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen? Yan po yung mga inspirasyon iniwan nila sa atin. At inaasahan ng Panginoon sa atin ang mga bagay na sinabi niya Apostol Pablo kay Timoteo at sinasabi niya rin yan sa atin. Ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagturo naman sa iba. Amen? Yun ang layunin ng Lord of Mercy Christian Fellowship Church. Amen? Ang bagay natutunan natin, sabi ko sa inyo, hindi kayo mag-grow kung every Sunday lang tapos nito, hindi nyo naman sundin. Ang growth ng bawat sa atin, ang narinig natin, isa na sa buhay. Basta isubo natin ang ating buhay sa Panginoon, malalampasan natin, magtatagumpay din tayo. Dahil sila din man nagtagumpay lamang dahil sa biyaya, pagmamahal, at katapatan ng Diyos sa mga buhay. Amen? So to end, hindi na natin kailangan maging magaling tayo. Gayahin na lang natin yung early church believer kung paano sila nagtagumpay. Kasi pag nakikita po natin yung mga nagtagumpay, sila po ay namangha. Kasi mga mangingisda lang sila. Hindi naman talaga sila nakapag-aral. Pero meron lang silang ginawa sa kanilang buhay. If I am to encourage you all, gayahin natin yung early church believer at manalangin po tayo. Most of the time, hingi po tayo kay Lord. Ibig sabihin, manalangin, lagi po tayo magipag-usap sa Panginoon. Amen? Lahat ay ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya, yan po yung dahilan. Bakit? Kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon
sa ginagawa niya sa atin. Amen? May karapatan tayo dito sa biblical declaration na binigay sa atin ng Panginoon. So, tinatawagan ko yung mga usher para i-distribute yung banal na hapunan natin tapos tayo ay magkaroon ng declaration. Yung biblical declaration natin, yan yung bilang panghandaan natin sa banal na hapunan. Okay? Bakit tayo karapat-dapat? Sino ba tayo sa relasyon na meron tayo sa Panginoon? Nung nakaraan Tagalog, sabi nila English daw. Parang nakikita ko yung mga mukha nila gusto nila. Basta Tagalog na lang ulit. Pero maganda talaga yung English na. Lalo na may foreigner tayo. Saan yung foreigner natin? Yung foreigner daw nasa. Hallelujah. Lord, we are so joyful. Ang saya-saya namin, Lord. Wala kami nararamdaman dito sa loob ng pamamahay mo, Panginoon, na hinihipitan mo kami. Hindi namin nararamdaman na religious kami. Kundi pasensya mo lang ang nararamdaman ng Panginoon. Ini-enjoy lang namin ang presence mo sa oras na ito. At habang i-celebrate namin ang banal na hapunan, masigla ang puso ng bawat isa. Nataglay sa aming puso na karapat-dapat kami. We deserve, O Lord, to praise you and to celebrate you. Lord, ang laki baso binigay nila sa akin. Paano ba ito? Ay, gano'n. Okay, buti na lang. Meron tayong sekreto sa ilalim. Amen. Pasensya na po. Medyo mas marami yung binigay sa akin. Pero bago yan, let us all stand and let us declare the biblical declaration ay sabi ng Panginoon. Ilagyan natin yung ating mga kamay sa ating mga puso. Lord, ito po ay idideklara namin bago kami magpamilya. Pwede yung sino yung pwedeng tumulong? Amen. So, okay, let's do it together. I am fearfully and wonderfully made, and God's works are so wonderful in me. I am a new creation in Christ, all things that pass away. God's grace is sufficient for me, and His strength is perfected in my weakness. I am strong and courageous, and God is with me wherever I may go. God has planned to prosper me, not to harm me, but to give me a hope and a future. I am redeemed and forgiven by His blood. I am forever grateful to God's mercy. God is my rock and my salvation. The Lord is before me, I will never be shaken. God is my rock and my salvation. I am more than a conqueror in Christ Jesus. I am an overcomer. Everything is possible in my life by His power. God will surely supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus, because I am a child of God. And I have the authority and power to trample on serpents, scorpions, and all the powers of the enemy. No weapon formed against me shall prosper, and any tongue that accuses me will be condemned. I stand on this promise as a servant of the Lord, and my righteousness is from Him. Christ Jesus' name. Amen. So, dadako po tayo. Dadako po tayo sa banal na hapunan.
it's okay. Okay. So, itaas po natin yung tinapay. Ito pong tinapay ay simbolo, alaala. Ito po ay gamot para sa ating pisikal na pangangailangan. So, kakainin po natin ito nang may pasasalamat na ang mga latay sa katawan na bunga na pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus ay para sa ating kagalingan. So, nung dumampot si Jesus ng tinapay at matapos siya ng pasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati yun at binigay sa kanila. Sabi niya, itong aking katawan na hinando para sa inyo, gawin ito bilang pag-alala sa akin. Manalangin tayo. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyong katawan. Pinasan mo lahat ang hirap para sa kaligtasan ng bawat isa sa ating Panginoon. Para sa kagalingan namin, O Lord. Masyado naging malupit ang kalaban, O Lord. Subalit kami ay tagumpay dahil sa iyong tagumpay. Kaya nagsaselebrate kami ngayon, Lord. Mahalagang, Lord, ang selebrasyon ng katawan mo para sa amin. Kakainin namin ito bilang gamot, anumang sakit, karamdaman, cancer, anumang sitwasyon na meron sa pangangatawan ng bawat isa, Panginoon. Sa oras na ito, kakainin namin ito bilang gamot at kami ay gagaling. For by your stripe, we are healed. Let us partake together. Thank you, Lord. Ang inumin naman ay simbolo ng alaala ng dugo. Without the shedding of blood, there is no forgiveness for sin. Ang dugo ng kordero na banal ng Diyos. Ang Diyos na salita ng katawang tao. At ang kanyang dugo, ang sakripisyo niya para sa ating kapatawaran. Pinatawad tayo, kinalimutan natin ang kasalanan, tinanggap tayo forever and ever. Kaya nung dumampot si Jesus ng kopa pagkatapos magkapunan at sinabi, ang kopang ito bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay magbubuhos alang-alang sa inyo. Kami po, Lord, ay lumalapit sa inyo napapasalamat. Sa tindi ng sakripisyo, O Lord, para mapawi ang aming kasalanan, hindi mo lang sinabi kami pinatawad. Pinasan, kinuha mo lahat ang sakripisyo. Binugbog ka para, O Lord, lalabas ang dugo sa iyong katawan sapagkat yun po ang magsilbing kabayaran para sa aming mga kasalanan. Kaya iinumin namin ito, taglay sa puso, isipan, nagagalak ang puso namin dahil kami ay naniniwala. Hindi mo lang kami pinatawad, kundi kinalimutan mo na ang aming mga kasalanan. Kaya i-celebrate namin, iinumin namin ito na may kagalakan sa aming puso, nagpapasalamat sa iyong lahat ng sakripisyo, pagmamahal, katapatan mo sa amin. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise God. So manatili po tayo.